So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokesawar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokesawar dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant, at complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Dito muna tayo. Una niyang source, pwedeng sabi, isang dahilan, yung complainant, which is Trillanes. Which is totoo naman, pag ang isang, yung isipin nyo tandaan niyo may nangyayari ho sa ICC. Meron ho silang ginagawang investigasyon. Meron po silang ginagawang pagpupulong. Hindi ho natin pwedeng ipagkailayan. Hindi lang nga sila makapasok dito for now, but we do not know. But the second thing, ito nga po yung sinasabing sedition dahil sa sinabi ni Pangulong Duterte, and according to Roque, possible dahil yung pag-broadcast, kasi tandaan ninyo, parang bin-broadcast po niya yun through social media, meaning possible yun na parang caught in the act.
O, depende po yan kung anong i-misinterpret o i-interpret po ng korte. Ngayon, anong ibig pong sabihin yan? Anything is possible right now. Eh sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ninyo, sa gobyernong ating meron tayo, anything is possible. Kahit nga illegal, pwedeng possible eh. 'Di ba? I mean, meron nga tayo dyan, nahuli na yung anak. Dinilibera ng illegal. Ayun, nakalaya pa rin. Everything is possible in this government. Yan ang katotohanan. Kaya may punto ho dito si Roque. Tuloy natin. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest, isa pang possible. Ito yung panahon na posibleng arestuhin ang tao, ang isang may warrant through Zoom. Diba naalala nyo, ba't di daw namin inaresto si Bantag sa Zoom? Sabi ko nga dito sa inyo, dito sa gobyerno to, everything is possible. Pwede daw namin dukutin siya via Zoom. Tuloy. Ito. ang ICC at ito ay ipapaserve. Ayan, sabi nito isa, nagkaroon nga ng Tebes Terrorist Group kahit hindi alam ni Tebes. Hindi, alam mo, totoo yan yung mga ganyang ano. Alam mo, pwede naman nilang sabihin na merong paglabag si Tebes. Na, alam mo yun, sige, isampahan nyo ng kaso, dalhin nyo sa korte, walang problema. Pero yung sabihin mong terorista na kaagad yung tao, akala ko ba ang kalaban si Digamo? Ibig sabihin, it's just between Tebes and Digamo. Bakit naging terorista? When you say terorista, alam naman po natin ibig sabihin po nun, di ba? Ibig sabihin nun talagang they terrorize people, they do things na medyo makaka-apekto sa maraming tao. Ito namang awayang Tebes and Digamo, sila lang naman po yun. So bakit bigla nagkaroon? Kasi nga, sa Pilipinas, everything is possible. Sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas, lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung anong mangyayari. Yan. Alam mo, ito na lang ang pinaka-importanting tayo bilang mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Simple lang naman po yan. Magbantay ho tayo. Yun lang. Bantayan ho natin kasi alam nyo, marami ho dyan talagang they're trying to test the water. Kung sandali, may aalma ba pagka ilalabas yung warrant? May aalma ba pag tatanggalin itong ganito? Mukhang nakita nilang may umaalma. Kaya pwede nilang bawiin. Di ba ho? Hindi ho natin masasabing fake news kagad. Kasi
posible eh. Posible ho talaga. Ang importante, tama yung sinabi nitong si Bisdak Girl, be vigilant. Bantayan ho natin. Alam mo, kaya hindi ko ma-rule out na ito po ay fake news kaagad. Kasi ho, dali, isipin ko, sasabihin ko ah. Baka mamaya madali tayo dito eh. Kasi meron din po tayong medyo sources from Davao na meron talagang hakbang na ginagawa doon para si Pangulong Duterte ay mawalan ng bantay. Ayan. Yan na lang po. Meron po kasi tayong alam na ganon. Okay? And this is a very reliable thing din. I-deny pa man din nila ng i-deny kasi they will always deny it. Yun yung dininay nila eh. Yung letter B issue eh. Diba? Yung listahan yan, dininay nila eh. They will always deny it. Yun lang ang akin. Okay? So, mabuti nang magbantay tayo kasi uululin nila tayo eh. Yun lang asimple yun. Papaikutin nila tayo, sasabihin ganito, tapos biglang babawi para maging tayo, huminahon tayo. Kaya nga dapat, lang tayo, bantay lang, ika nga. Bantay lang ho tayo. Bantayan ho natin yung mga nangyayari. Tingnan ho natin kasi kung hindi tayo, kasi tuloy-tuloy ho eh. Paano mo masabing tuloy-tuloy? Pansinin ninyo, may nagtanong nga sa akin eh, ang pangalan niya Randy. Randy Bunaga. Sabi na, wala bang gagawin yung anak niya? Sa loob-loob ko, alam mo sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may gagawin yung anak niya. Pero ngayon ko lang napagtanto habang nagla-live tayo, di ba pati nga yung anak niya kinasuhan? Di ba, Boss Randel? Pati nga yung anak niya kinasuhan eh. Ibig sabihin, idadamay. Yun ang problema doon. Lahat sila idadamay. So, yung mga merong nasa power, idadamay. Kaya nga matindi ho ito. Nakakatakot itong mga pangyayari na ito. Pero, maganda ang ginawa ninyo mga kababayan na pinatrending nyo ho yung video. At least maging aware ang taong bayan. Ngayon, kasi isipin mo ito simple logic. Okay? Nag-trending yung videos. Okay? Nag-trending yung balita na aalisin yung Task Force Davao. Imagine niyo na lang, what if tinuloy nilang alisin yun? Diba? Alam na natin kagad na ang kasunod nun, aarestuhin na. Kasi yun ang pinalalabas dun sa video na yun. Tama, mali. So, mukhang nung nakita siguro nila, naku po, mukhang mahirap to Mukhang pumapalag kagad ang tao Kasi organic po eh. Organic ho yung pagdami ng pag-trend ho eh. Organic, napaka-organic po. So nakikita na nila na medyo mahirap itong ganito. So hanap tayo ng ibang paraan. Parang panahon na ng martial law. Oo. Actually, matindi pa sa martial law. Ang hirap lang kasi ngayon, pigilan ang nasa social media. Kailangan nilang i-stop ang Facebook na hindi naman nila magagawa. Stop nila ang TikTok. Naku po, magwawala ho yung mga TikToker. Wala na ho silang kanta. Again, hindi ko sinasabing totoo, Baka mamaya, bansagan ako dyan ng iba ng nagpapakalat. Tandaan ninyo, ni-report lamang po natin yung kay Roque. Hindi ko sinasabing totoo. Ang punto ko lang dyan, posible ba nung nag-trend, biglang inudlot nila. Sabi nila, mukhang malabo to. Sa tingin ko, yun. Diba? Yun lang po ang aking pananaw tungkol dito.